Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay tungkol kay Freddie Aguilar, no? Kung kilala niyo si Freddie Aguilar, yun yung iconic na Pinoy singer, yung long hair. Hindi ko na naabutan to eh. Ang nakaabot nito si Sir El Jaco. Shout out, sir. So ito yung balita, panoorin natin to, no. Galing ito sa TV Patrol. Ikinagulat ng marami ang balitang pagpanaw ng OPM legend at folk music icon na si Freddie Aguilar ngayong Martes. May anak. Yung nung silang ka sa mundong ito, yun Kinumpirma ito sa ABS-CBN News ng dating partner ni Aguilar na si Josephine Queipo. Ayon kay Queipo, may iniinda ng karamdaman ng folk singer at nakatakdang sumalang sa angioplasty sa Philippine Heart Center. Pero hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Nagkaroon siya ng multiple organ failure na sanhi ng kanyang pagkamatay. 1953 nang ipinanganak si Ferdinand Pascual Aguilar. Dekada 70 nang mapakinggan ng buong mundo ang kanyang ginintuang boses. At mula noon, pagka pinapakinggan mo yung kanta ni Freddie Aguilar, tapos nakapikit ka, ang nai-imagine mo yung bukid, yung palayan. Kasi yung magbubukid, siya yung soundtrack eh. 'Di ba? Yung mga magbubukid. mas nakilala siya bilang si Ka Freddy. Naging tanyag ang kanyang musika. Ang kanyang hit song na Anak, isinalin pa sa iba-ibang lengguwahe. Kinilala rin ito bilang best-selling record of all time sa Pilipinas. Marami na palang version yung Anak, Big hit. May maganda naman kasi talaga yung message nun. Yung tungkol yun sa Swail na anak, di ba? Din ang kanyang mga kantang Magdalena, Bulag, Pipi at Bingi, Ipaglalaban Ko, Estudyante Blues, at Estudyante Blues, yun ba yung yung ako ang nasisisi, yun ba yun? Hindi ko alam yun eh. Hindi ko na nakatanyag na cover ng Bayan Ko na naging soundtrack ng buhay ng mga Pilipino sa loob ng ilang dekada. Hindi na rin mabilang ang mga parangal na kanyang natanggap. Bukod sa kanyang musika, naging kontrobersyal din ang personal at buhay pamilya ni Ka Freddy. Mahigit. Oo. Ang naalala kong kontrobersiya nito, nagpa-convert ito sa Muslim para mapakasalan niya yung minor de edad niyang partner, tama? Yun na naalala ko dito eh. 2 dekadang nagsama sina Freddie at Josephine. Biniyayaan sila ng 4 na anak, sina Megan, Jonan, Jericho at Isabella. Kinasal sila noong 1994 sa United Kingdom, pero nag-divorce matapos ang 6 na taon. May 2 pang anak si Ka Freddy, sina Shane at Amira. Yung Megan Aguilar ba, yun ba yung natulfo? Yung parang may ganon? Yun ba yun? Tama ba ako? Paki Kontrobersyal ang relasyon ni Ka Freddy sa ilang anak, siya nga yun. gaya ni Megan, dahil sa ilang di pagkakasundo. Lalo na ang pagkapakasal ng ama noong 2013 sa nooy 16 anyos na si Jovi Albao. Diba? Ganun pa man, pero masaya siya, masaya si tatay. So sabi ko na sa mga kapatid ko, suportahan na lang natin siya kasi matanda na si tatay. Tapos iba na itsura niyang Megan Aguilar na yan, Parang na siya, iba na yung dating. sa mga huling post ni Jovi noong 1 linggo, sinabi niyang kailangan niyang maging malakas sa gitna ng pinagdaraanan ng asawa. Sa pagpanaw ni Ka Freddy, bumuhos ang pakikiramay at pakikisimpatya ng sambayanan sa isang tunay na Pinoy music icon. MJ Felipe, ABS-CBN News. Now, ito naman tayo. Dito tayo sa part na to mag-uusap. Di umano daw, nung pumanaw si Ka Freddy Aguilar, di umano ay nahulaan na daw ni Ma'am Rudy Baldwin. Ito yung post to. Ito yung post na kumakalat. Ipapakita ko sa inyo ha. So ito ay pinablish noong January 16. So this year to kasi walang year na nakalagay eh. So ngayon January 16 ito pinablish sa page ni Ma'am Rudy Baldwin. So ang nakalagay dito,
January 16, 2025. Ayan, may year pala, 2025. Showbiz Vision. Kung ano man ang pinakita sa akin ay hanggang dun lamang ang aking masasabi. Dahil Diyos pa din ang may alam sa lahat. May nakita akong artista, pero bata pa ito na aksidente at 2 artista ito. Matindi ang impact at salpok ng sasakyan. Kung hindi agad maagapan ay masawi ang mga ito. Parang ano kung hindi wait lang ha. Nakita mo bakit sasabihin mo kung hindi agad maagapan? So meaning ay pa rin, parang alanganin pa rin yung hula mo. Ba't hindi mo direktahin na ma-aksidente, then mamamatay? Bakit kung hindi ito ay maagapan? Bakit pag may nag-match ba at nakaligtas yung aksidente, tama ka na naman? Hindi naman specific yung hula niya May pag-aalinlangan pa rin Ayan matindi ang impact salpok na sasakyan. Kung hindi agad maagapan sila yung masawi. Lalo na kung ito ay madilim at wag magmadali. Tapos ito naman. May nakita akong kilalang mang-aawit. Ito at ang kanyang awitin at tumatak sa lipunan at kilala din sa ibang bansa ang kanyang mga awitin. May karamdaman na itong dinadala kaya nakakalungkot man ngunit magpapaalam na ito sa mundo natin. Veteran na mga awit po ito. 'Di ba? So sinasabi dito si Freddy Aguilar daw yung tumama. Kaya mahalaga-alagan. Alam mo, may theory ako dito Nagkataon lang si Freddy Aguilar yung namatay. Kasi kung iisipin mo, hindi naman natin alam to ilang mang-aawit ang kilala, 'di ba? At kilala din sa ibang bansa, yung may pagkilala din sa ibang bansa. Ilan na mga awit na namatay ngayong taon? Nora Honor, 'di ba? Si Pilita Corrales, si Haji Alejandro, tingnan natin ha, Pinoy celebrities na namatay this year. Pinoy celebrities namatay 2025. Ito ha. As of April 22, wala pa si Freddy Aguilar dito. Ito yung mga namatay. 2025, ilang haligi ng industriya ng showbiz sa Pilipinas ang pumanaw. Marami ang nagulat sa ito si Gloria Romero. Sino pa ba? Si Matutina, hindi naman singer yan. Ligwak yan. Si Delia Razon, hindi. Ligwak din yan, hindi naman singer yan Ito, si Pilita Corrales. Sinearch ko to, may international awards ito, may pagkilala to sa ibang bansa. Si Pilita Corrales. Tingnan natin ha. Pilita Corrales. Pilita Corrales. International awards. Tingnan natin ang international awards ni Pilita Corrales ha. Sinearch ko to Asia's Queen of Song. Tama ba? O yun. Yung mga awards nito, may international awards to Tingnan natin yung mga awards ni ni Pilita Corrales. Ayan in Australia, nakilala siya sa Australia. 'Di ba? So confirm meron siyang exposure sa ibang bansa. Now, sino pa ba yung singer na namatay? Lalo na to si Nora Honor. 'Di ba? May international award din ito, Nora Honor. Nora Honor.
Ayan oh. May mga awards din yan sa ibang bansa. Actually, ito nga yung unang suspect ko dito eh. Sa ano na to, alam nyo kung bakit? Doon sa hula na to eh. Si Nora Honor to. Ito yung suspect ko sa unang hula. Kasi ito ay pinublish nung January 16 na lathala na kay Boss Toyo na 2024 pa October, 7 months ago, nag-guest siya kay Boss Toyo. Nakikita na siya na, na mahina na siya magsalita. Na kitang-kita dito may sakit na siya. Feeling ko kay Nora Honor nag-fit to eh. Pero kung sasabihin mo, applicable ito sa mga singer na namatay eh. Sino pa ba yung singer na namatay? Nora Honor yan. Di ba may international award? Si Pilita Corrales. Confirm. Si Haji Alejandro, meron ba? Haji Alejandro. Di ba namatay din yon? Haji Alejandro. Tingnan natin. Ayun sa Seoul Korea. Seoul may award din siya si Haji Alejandro nung 1978. 'Di ba? May pagkilala din siya sa ibang bansa eh. So actually kahit sinong veterano na na singer natin, may pagkilala sa ibang bansa. Tayo na random, Vina Morales. Ayun ASEAN 6 Awit Awards. 'Di ba? Meron din Regine Velasquez, tingnan nga natin. Regine Velasquez. Lahat ng mga veteran singer merong award sa ibang bansa. Di ba Asia Songbird pa to? Meron siyang Asia Songbird. Ibig sabihin international din ito si masyadong malawak kasi yung scope ng hula ni Rudy Baldwin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na si Freddy Aguilar unang-una walang pangalan. Then walang date kung kailan mamamatay. Kasi kahit sino pa ang ilagay mo diyan January 16. Tingnan nga natin kung si Pilita Corrales nahulaan. Ay si Nora Honor yata nahulaan ni Rudy Baldwin eh. Nora Honor Rudy Baldwin. Nahulaan ni Rudy Baldwin. May din eh. Nahulaan din daw ni Rudy Baldwin. Anong ginamit na Ito, nakalagay dito. Nasawi ito, hindi inaasahan ng lahat at babae ito. May isang lalaki na TV host naman. Babae, masyadong kasi tingin ko si Nora Honor talagang tinatarget nito nun eh. Kasi nagpakita ito kay Boss Toyo na medyo ito may nakita ko artista na hindi pa ito veteran sa showbiz. Hindi pa veteran sa showbiz daw. Hindi si Nora Honor to. Paano si Nora Honor yan? May nakita akong dalawang veteran na artista na dalawang kilalang mga awit so magkaiba. 'Di ba? Same din yung sinabi kay Freddy Aguilar eh. Masyadong generic eh. Para sabihin yung specific sa feeling ko ang naging niya dito, naging target niya dito si Nora Honor. Then ang tumumpak sila Freddy Aguilar, sila Pilita Corrales. Ang dami niya sinabing hula na ganyan. Ngayon, ang tanong ang tanong ko naman sa inyo, let's say halimbawa na isulat nyo to, hindi namatay si Freddy Aguilar. O si Nora Honor, may isip nyo pa ba to na itong sinulat niya? Hindi. Kung itong itong hinulat niya nga dito na may maaksidente, artista pero may nakita akong artista pero bata pa ito na naaksidente. Hindi pa nangyayari yan eh kasi magkakaroon lang ng meaning yan pag nangyari na yan. Pero as of now, hindi pa rin mangyayari. Valid ba itong hula na to? Hihintayin lang yan. Wala kasing date. Kahit ako din, magpipredict din ako ngayon.
Pwede ko sabihin sa Manila may masusunog na gusali. Tagal ko na sinasabi niyan, di ba? Yung mga pagka dinidibang ko si Rudy Baldwin, tinan mo, may nasusunog nga na gusali. Hindi ko naman sinasabi kung kailan eh. At yung location eh. Tapos sasabihin ko ngayon, may maaaksidente na sasakyan sa EDSA. Merong lilindol. Magkakaroon ng bagyo. 'Di ba? Kasi ito pwede naman ito mangyari. Wala namang specific dito. Kaya kung halimbawa merong mga lumalabas na ganito, alam niyo yung katumbas ito ng dadakot ka ng putik tapos ibabato mo sa pader. Pag may dumikit, panalo ka na nun. Pero hindi mo naiisip, mas marami yung bumagsak, yung hindi tumama. 'Di ba? Biruin mo sa sobrang dami nitong sinabi niya dito, ito lang yung minarkahan, pero itong mga ibang nandito nakalimutan na. Tingnan mo naman mga hula dito tingnan mo dito ha. Mag-ingat lamang kayo para di na maulit mangyari noon na may nilooban. 'Di ba? Krimen, aksidente, sunog, hamon ng kalikasan, mahalaga, nilahat niya na 'Di ba? At pag may tumama diyan, siya na naman yung may credit diyan, 'di ba? Yun lang naman ang mekanismo niyang hula na yan. Wala namang special diyan. Diyan sa pagbibigay ng hula na yan. Kahit sinong tao kayang gawin ito. Ako nga mark my word, manghuhula ako ngayon, na-vision ko, may dating presidente ng Pilipinas na mamamatay. Gagawin ko specific dati siyang nasa showbiz. Yung naging presidente siya, mamamatay siya. Hindi ko sasabihin ng date, pero mangyayari yan. Balikan nyo ako pag nangyari yan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.